Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Imbis na sa paggawa ng content ang pinagkakabalahan ng isang babae, sa kulungan ang bagsak ng isang TikToker. Ito ay matapos siyang arestuhin dahil sa krimen na hindi niya akalain na kaya niyang magawa. Ang babae sa unang kwento natin ngayon ay kinilalang si Fania Putri, 25 years old. Si Fania ay mula Batam, Indonesia. Matapos ipanganak si Fania, nagkahiwalay ang kanyang mga magulang. Dahil doon, lumaki si Fania sa puder ng iba't iba niyang mga kamag-anak. Dahil sa hirap ng buhay, hindi nakapagtapos ng pag-aaral si Fania. Nang si Fania nga ay tumuntong na ng 20 years old, bumukod siya ng bahay. Nangupahan si Fania ng kwarto sa isang dorm. At para masuportahan ang kanyang sarili, nagtrabaho ang babae sa isang KTV bar bilang song guide. Ang song guide ay ang mga babae na pwedeng sumama sa mga customer na umuupa ng isang kwarto para mag-karaoke. Nagkaroon si Fania ng maraming kaibigan sa kanyang trabaho. Hindi nagtagal, nagkaroon si Fania ng isang karelasyon. Ang pag-iibigan ni Fania at ang kanyang boyfriend ay nagbunga ng isang anak na lalaki. Subalit hindi nagtagal, naghiwalay na din si Fania at ang ama ng kanyang anak. Mag-isang tinaguyod ni Fania ang kanyang anak at para nga makapagtrabaho, iniwan na muna ni Fania ang kanyang anak sa kanyang tiyahin. At kalaunan, nadiskubri ni Fania ang mundo ng social media. Naging aktibo sa pagpo-post sa Facebook at TikTok si Fania. Maganda si Fania kaya mabilis na dumami ang kanyang mga followers at tagahanga. Habang naghahanap ng trabaho si Fania sa bar, nabighani sa kanya ang isang lalaki taong 2023. Ang lalaki na ito ay kinilalang si Charles Leo Putra, 36 years old. Tulad ni Fania, mag-isa na lamang sa buhay si Leo. Mayroon siyang asawa noon pero sila ay nagkahiwalay dahil sa problemang pinansyal. Hindi kasi makakuha si Leo ng permanenteng trabaho. Pero nang panahon na ito, si Leo ay isang truck driver. Naging interesado si Leo kay Fania, kahit alam niyang malaki ang agwat ng kanilang edad. Nung una, hindi pinapansin ni Fania si Leo. Subalit nagpabalik-balik si Leo sa bar para ipakita kay Fania na siya ay masigasig sa pagsuyo sa babae. Hindi nagtagal, kinausap na ni Fania si Leo. At magmula nga noon, naging malapit na magkaibigan sina Leo at Fania. Taong 2024, nang naging magkarelasyon ang dalawa. Nung una, masaya ang pag-iibigan ni Fania at Leo. Tanggap din ni Leo ang unang anak na lalaki ni Fania sa una nitong karelasyon. Hilig namang banding na magkasintahan ang paglalaro ng billiards. Hindi naman tutol si Leo sa trabaho ni Fania at minsan nga ay hinahatid pa ng lalaki ang babae sa kanyang trabaho sa bar. Mahal na mahal ni Fania si Leo dahil maalaga itong boyfriend. Dahil doon, nagsama na sa iisang bahay sina Fania at Leo. November 2024 nang lumipat si Leo sa dorm na tinitirhan ni Fania. Nang pumasok na nga ang taong 2025, napansin naman ng babae na hindi na tila pumapasok sa trabaho si Leo. Bukod doon, nakita din niya na nag-install si Leo ng larong Judol. Ang Judol ay isang online gambling application sa Indonesia. Paminsan-minsan, nangihingi si Leo ng pera mula kay Fania. May pagkakataon naman na binibigyan ng babae ang kanyang boyfriend ng pera. Subalit hindi nagtagal, nagkaroon na ng pagtatalo sina Leo at Fania tungkol sa pera. Napapadalas kasi ang pagsusugal ng lalaki at tumigil na nga siya sa pagpasok sa trabaho. March 27, 2025 nang naaksidente ang anak ni Fania at malaki ang kinakailangan niyang pera para sa operasyon ng bata. Kaya naman napilitan si Fania na maghanap ng dagdag na pagkakitaan. Hanggang sa inalok na nga si Fania ng kanyang katrabaho na magbigay aliw. Agad namang tinanggap ni Fania ang trabaho na ito dahil kailangan niya nga ng dagdag kita. Makalipas ang ilang araw, nakapag-ipon na si Fania ng sapat na pera para sa operasyon ng kanyang anak. At ang pera na kanyang inipon ay tinago niya sa kanyang dorm kung saan sila nakatira ni Leo. Nakita ni Leo ang doble kayod na ginagawa ni Fania. Ilang beses nanghihingi ng pera si Leo kay Fania para ipangsugal. Nagalit naman si Fania sa lalaki at sinasabi niyang wala siyang pera. Subalit dahil lulong na si Leo sa sugal, sinimulan niya nang ibenta ang mga gamit ni Fania sa dorm. Nagalit naman si Fania nang nalaman niya ito at pinalayas ang lalaki. Ngunit hindi umalis si Leo sa piling ni Fania at madalas pa ding manghingi si Leo ng pera kay Fania.
Para matigil na sa pangulit si Leo, binibigyan ng konting pera ni Fanya ang lalaki. Subalit agad namang itong nauubos na lalaki at sa tindi nga ng bisyo ng lalaki, ninakaw niya ang ipon na pera ni Fanya para sa kanyang anak. Ipinangsugal ito ni Leo sa gambling app. Subalit hindi akalain ni Leo na ang kanyang ginawa ay magpapabago ng kanyang buhay. April 3, 2025 ng madaling araw, sinundo ni Leo si Fanya sa kanyang pinagtatrabahuhang bar. Nag-overtime noon si Fanya at nakainom na din dahil sa kanyang trabaho. At bandang 4:00 ng madaling araw nang nakauwi na ang dalawa sa kanilang tinitirhan. Nagulat na lamang si Fanya nang i-check niya ang kanyang drawer at nabawasan ang pera na inipon niya para sa operasyon ng kanyang anak. Agad na kinompronta ni Fanya si Leo. Nagalit naman ang lalaki at sinabing, "Wala sa akin ang pera." Hindi naman naniwala si Fanya kay Leo. At dito na nga nagsimula ang away sa pagitan ng dalawa. Sa tindi ng galit ni Fanya kay Leo, sinugod niya ito at ilang beses sinaktan. Ang away nga ng dalawa ay nakunan sa CCTV. Beses din, inawat si Fanya at Leo ng ibang mga nakatira sa loob ng dorm. Subalit mas nanaig ang lakas ni Leo. Matapos ang pag-aaway, pumasok na sina Fanya at Leo sa kwarto. At mula nga noon, wala nang nakakaalam ng mga sumunod na pangyayari. Nagpatuloy ang away ni Fanya at Leo sa loob ng kwarto. Maya-maya pa, dinaganan na ni Leo si Fanya para patigilin ang babae sa kanyang pagwawala. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon, nakakuha ng isang patalim si Fanya sa gilid ng kama. At ang patalim nga na ito ay bigla niya na lang isinaksak kay Leo ng maraming beses. At nang natauhan na si Fanya sa kanyang ginawa, lumabas siya ng kanilang kwarto at humingi ng tulong ng kanyang mga kapitbahay. Agad namang sinugod sa ospital si Leo sa pinakamalapit na ospital, subalit agad din siyang binawian ng buhay. Dinala naman si Fanya sa police station para questionin. Agad namang inamin ni Fanya ang nangyaring krimen. Ayon kay Fanya, hindi niya akalain na magagawa niya ang krimen kay Leo. Sinabi ni Fanya na sinaksak niya si Leo dahil piko na siya kay Leo dahil sa kahihingi ng pera ng lalaki para ipangsugal. Bukod doon, nabulag na din si Fanya ng galit nang nakita niyang bawas na ang pera na para pang-opera ng kanyang anak. Dagdag pa ni Fanya, nakainom siya ng oras ng krimen. Idiniin niya din na gusto pa sana niyang iligtas si Leo kaya isinugod niya ito sa ospital. Subalit, huli na nga ang lahat. Marami naman ang tumistigo laban kay Fanya at nakunan nga ito ng CCTV. Na si Fanya ay agresibo at galit na galit kay Leo. Kinasuhan si Fanya ng murder at ikinulong. Wala namang naging balita kung nagsalita ba ang pamilya ni Leo tungkol sa nangyari. Sa ngayon ay nakakulong pa din si Fanya. At kung mapatunayan siyang guilty, maaari siyang hatulan ng habang buhay na pagkakulong. Nakakalungkot na dahil sa isang laro, nawasak ang isang relasyon at nawala ng nanay ang isang bata. Ito ay kung sakaling mahatulan si Fanya ng guilty sa nangyaring pagpatay. Sa pangalawa nating kwento, alamin natin ang istorya ng isang uliranggulo mula Indonesia. Bukod doon, siya ay pinaniniwala ang isa ding abogado. Pero imbis na sa classroom nga guguling ng babae ang kanyang mga oras, kulungan ang kanyang kinabagsakan. Ang babae ay kinilalang si Toromsi Sintanggang o tawagin na lang nating Myrna, 57 years old. Si Myrna ay mula Medan, Indonesia. Bata pa lamang si Myrna, pangarap na niyang makapagtapos ng pag-aaral. Matalino si Myrna kaya siya ay naging scholar at nakapagtapos ng kolehiyo. Agad namang nakahanap ng trabaho si Myrna at nagturo siya sa isang universidad. Masaya si Myrna dahil sa wakas ay natupad na niya ang kanyang pangarap. Masigasig sa trabaho si Myrna at inilalaan niya ang lahat ng kanyang oras sa pagtuturo. Habang nagtuturo si Myrna ay may nakilala siyang isang lalaki. Ang lalaki na ito ay si Rosman Maralen Situngkir, 61 years old. Si Rosman ay nagtatrabaho bilang isang company driver ng matagal ng panahon. Mabait, simple at tahimik na tao. Iyan ang mga katangian na kumuha nga ng atensyon ni Myrna nang nakilala niya si Rosman. Hindi nagtagal nagkaroon ng relasyon ang dalawa. At makalipas ang ilang taon, nagdalang tao si Myrna. Dahilan para ikasal sila ni Rosman. Nagkaroon ng isang anak na lalaki ang mag-asawa. Si Rosman naman ang nag-alaga sa anak nila ni Myrna habang lumalaki ito. Busy kasi si Myrna dahil muli siyang nag-aral at kumuha ng kursong law.
Matapos ang ilang taon, nakapagtapos na ng pag-aaral si Myrna. Pero imbis na saya ang maramdaman, galit at lungkot ang namayani sa babae. Nang panahon kasi na ito, natanggap ni Myrna ang balita mula kay Rusman na nagtaksil ang lalaki at nagbunga ito ng anak na babae. Si Rusman naman ang kumupkop sa kanyang anak na babae at tumira ito sa bahay nila ni Myrna. Masakit man sa kanyang kalooban, tinanggap ni Myrna ang bata. At kahit na simbolo ito ng pangangaliwa ng kanyang asawa. Nang tumungtong na si Rusman ng 57 years old, nagdesisyon na siyang tumigil sa trabaho. Nanatili na lamang si Rusman sa bahay habang si Myrna naman ay nagtatrabaho. Tinuring ni Myrna ang anak ni Rusman ng sarili niyang anak. Dahil gusto din naman ng guro na magkaroon ng anak na babae. At makalipas ang ilang taon, nag-aral muli si Myrna. Siya ay nag-aral ng master's degree in notarial affairs. At matapos mag-aral, naging ganap na notary public si Myrna. Nagtayo ang babae ng kanyang sariling notary office sa kanilang bahay. Pinagsabay ni Myrna ang pagtuturo at pagiging notary public. Naging matagumpay si Myrna sa kanyang karir. Madalas siyang bigyan ng award dahil sa galing niya sa pagtuturo. Bukod doon, marami din siyang kliyente sa kanyang notary public. Pero hindi nagtagal, ang tahimik na buhay ni Myrna at Rusman ay nagulo nang bigla na lang isugod sa ospital ang lalaki. March 21, 2024, bandang alas 12 ng tanghali, mag-isang sinugod ni Myrna si Rusman sa ospital. Takot na takot si Myrna nang dinala niya ang kanyang asawa sa ospital. Sinabi ni Myrna sa ospital na nabangga ng isang kotse ang kanyang asawa, kaya marami itong tinamong pinsala sa katawan. Agad namang ginamot ng mga doktor si Rusman. Dahil nga ang nangyari ay isang aksidente, nireport ng ospital sa mga pulis ang sinapit ni Rusman. Agad namang pumunta ang mga pulis sa ospital para makausap si Myrna. Sinabi ni Myrna sa mga pulis na nabunggo si Rusman ng isang kotse sa tapat ng kanilang bahay. Agad namang nagpunta ang mga pulis sa tapat ng bahay ni Rusman at Myrna para mag-imbestiga. Pero pagdating doon, nagulat sila dahil wala namang bakas na may aksidenteng nangyari. Maging ang kapitbahay ng biktima ay nagsabi na wala namang nangyaring banggaan sa tapat ng bahay ni Myrna. Dahil sa kanilang mga nidiskubre, hindi naman agad naghinala ang mga pulis. Bagkos ay hiningi nila kay Myrna ang resulta ng medical examination ni Rusman. Ngunit gulat na gulat sila nang tumanggi ang guro na ibigay ito sa mga pulis. Bagay nga din na kanilang ipinagtaka. March 22, 2024, matapos ang isang araw ni Rusman sa ospital, tuluyan na siyang binawian ng buhay. Pumunta muli ang mga pulis sa ospital ngunit hindi na nila naabutan pang buhay si Rusman. Wala na din doon ang labi ng lalaki kaya sunod ay nagpunta sila sa bahay ni Rusman. At nagulat ulit sila dahil wala na doon ang labi ng lalaki at hindi ito binurol sa bahay. Napag-alaman ng mga investigador na inilibing pala agad si Rusman ni Myrna kahit na kamamatay pa lamang nito. Nung una, hindi na binigyan pa ng oras ng mga pulis ang kaso na ito ni Rusman. Subalit makalipas ang ilang araw, lumapit sa mga pulis ang kapatid ni Rusman na si Marlon. Ayon kay Marlon, hindi siya naniniwala na aksidente ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Masyado daw mabilis ang mga pangyayari na tila nagmamadali ng ilibing si Rusman. At hindi nga daw nakita ni Marlon ang labi ng kanyang kapatid bago ilibing. Naniniwala umano si Marlon na may dapat managot sa pagkamatay ni Rusman. Sinabi pa ni Marlon na tinex siya dati ni Rusman at sinabi nito na hindi siya inaalagaan ni Myrna nang siya ay na-stroke. Pati nga raw pagkain ay ipinagkakait na ng babae sa kanyang asawa. Dahil dito, nagsimula muling imbestigahan ng mga pulis ang nangyari kay Rusman. Nagpunta sila sa bahay ng mag-asawang Myrna at Rusman para suriin ang bahay. Pero hindi pinayagan ng ginang ang mga pulis na pumasok sa kanyang bahay. Hindi din siya pumayag na sumailalim ang labi ni Rusman sa isang exhumation. Ang exhumation ay isang proseso kung saan muling kukunin ang labi na nakalibing para sumailalim sa autopsy. Dahil dito, napilitan ng mga pulis na kumuha ng search warrant para sa bahay ni Myrna. Nag-request naman si Marlon para i-autopsy ang labi ng kanyang yumaong kapatid. Makalipas ang 2 araw, natanggap na ng mga pulis ang search warrant para sa bahay ni Myrna. Agad namang dumating ang mga pulis sa bahay at wala nang nagawa si Myrna nang hinainan na siya ng search warrant ng mga pulis. Sa likod ng bahay, napansin ng mga pulis ang bakas ng dugo. Iginiit naman ni Myrna na ang dugo na kanilang nakita ay mula sa buwan ng dalaw ng kanyang anak na babae.
Pero sinuwab ng mga pulis ang dugo at dinala sa laboratorio para makasigurado. Nang sumunod na araw naman, sumailalim ang labi ni Rosman sa autopsy. Agad din natanggap ng mga pulis ang resulta ng autopsy. Sa autopsy report, lumalabas na hindi aksidente ang sanhi ng pagkamatay ni Rosman. Ang mga pinsala na kanyang tinamo ay ginawa talaga sa kanya at hindi dahil siya ay nabangga ng kotse. Ilang beses umanong sinaktan ng matigas na bagay ang biktima na kanyang ikinamatay. Napag-alaman din ng mga pulis na kumpirmadong na-stroke na pala si Rosman at medyo nanghina na ang katawan mula noon. Kaya naman nagsimula nang magduda ang mga pulis kay Myrna. At lumakas pa ang kanilang hinala sa babae dahil sa resulta din ng bakas ng dugo. Sa DNA test, lumalabas na ang dugo na nakita sa bahay ng mag-asawa ay hindi sa anak ni Myrna. At ito ay bakas ng dugo ni Rosman. Ibig sabihin lang, sa bahay pinatay si Rosman at hindi sa kalye dahil sa isang aksidente. Teorya ng mga pulis, pinatay ni Myrna si Rosman gamit ang isang matigas na bagay at pinagmukha niyang aksidente ang pagkamatay ng lalaki. Sunod namang nakausap ng mga pulis ang isang witness na si Ana. Ayon kay Ana, 20 years na niyang kakilala ang pamilya ni Myrna at Rosman. Mabait, palabati at kasundo ni Rosman ang lahat ng tao sa kanilang lugar. Kabaliktaran naman daw ang ugali ni Myrna. Si Myrna daw kasi ay hindi nakikihalubilo sa kapitbahay at hindi pala kaibigan. Madalas din marinig ni Ana noon ang pag-aaway ng mag-asawa. Pati nga raw mga anak ni Myrna ay nakakaalitan na niya noon. Masyado daw kasing strikto si Myrna sa kanyang mga anak habang lumalaki ito. Sinabi pa ni Ana na nagkaroon ng isang repair shop si Rosman sa kanilang bahay at nahinto ito nang siya ay na-stroke. At dahil nga sa mga ebidensya laban kay Myrna, siya ay inaresto ng mga pulis ng September 14, 2024. 6 na buwan simula nang mamatay si Rosman. Sa statement ni Myrna, itinanggi niya ang krimen at namatay daw talaga si Rosman sa aksidente. Ayon din sa kanya, mahal na mahal niya ang kanyang asawa kahit na niloko siya nito noon. Katunayan nga daw, siya pa nga raw ang tumayong nanay sa anak sa labas ni Rosman. At kahit na masakit sa kanyang kalooban, siya ang nagpalaki at bumuhay sa bata. Idiniindi ni Myrna na nagkasakit si Rosman, inalagaan niya ito. Sinabi pa ni Myrna na matanda na siya kaya hindi na niya kayang saktan ang lalaki. Sa huli, kinasuhan si Myrna ng premeditated murder at ikinulong. September 18, 2024 nang nagsagawa si Myrna ng reenactment ng krimen. Pero nanindigan siya na wala siyang kinalaman sa nangyaring krimen. Kaya walang ginawang reenactment si Myrna na pinatay niya si Rosman. Bagkus, nireenact lamang niya ang ginawa niya ng araw na iyon. October 2024 ang naging preliminary hearing ni Myrna. Dito, ipinakita ng prosecution ang ebidensya na niregister ni Myrna si Rosman sa isang life insurance policy ng March 6, 2024. 16 na araw bago tuluyang nasawi si Rosman. Bukod doon, matatandaan din na mga panahon na ito ay na-stroke na ang biktima. At para nga sa prosecution, tumulong din sa krimen ang driver ni Myrna na si Bimo. Ayon kasi sa mga kapitbahay, mula nang namatay si Rosman, hindi na nila nakita pa ang driver na si Bimo. May nakapagsabi din na may relasyon umano si Myrna sa kanyang driver at nakita ng kapitbahay na sweet ang dalawa. Pero nanindigan si Myrna sa hearing na siya ay inosente. Nagsalita naman sa hearing ang trabahador ni Myrna at sinabing nang araw na namatay si Rosman, pumasok siya sa trabaho. Pero bigla na lamang siyang pinalis ni Myrna para bumili ng pagkain. At makalipas ang ilang oras, bumalik ang babae sa opisina pero pinauwi siya ni Myrna. Muling ikinulong si Myrna habang wala pang bumababang hatol para sa kanya. Kapag napatunayang guilty si Myrna sa pagpatay sa kanyang asawa, maaari siyang hatulan ng bitay o habang buhay na pagkakulong sa Indonesia. Kung ikaw ang tatanungin, sa tingin nyo, si Myrna kaya ay nagsisinungaling sa mga investigador o may kinalaman talaga siya sa pagkamatay ng kanyang asawa? Para naman sa kaso ni Fania, sa tingin nyo ba aksidente niyang napatay ang kanyang boyfriend at pwede niyang gamitin ang self-defense? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng
Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean, at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!